Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pagsulat, pamagat ng pag-aaral, binago ng biyaya, pamumuhay na banal habang hinihintay ang pinagpalang pag-asa. Isang Biblia at theolohikal na pag-aaral sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 14. Pangunahing talata, KJV. Tito Kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 14. Sapagkat lumitaw na ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na tanggihan ang kawalang kabanalan at mga pagnanasa sa mundo, at mamuhay ng may pagtitimpi, katwiran, at kabanalan sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa at ang maluwalhating pagparito ng dakilang Diyos at ng ating tagapagligtas na si Jesu Kristo, na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, upang iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at linisin para sa kanyang sarili ang isang bayang kanyang sarili, na masigasig sa mabubuting gawa. Panimula, ang Tito Kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 14 ay isa sa pinakamalinaw na buod ng buhay Kristiyano na matatagpuan sa Bagong Tipan. Sa mga talatang ito, magandang pinag-ugnay ni Apostol Pablo ang mga aral tungkol sa negel-iligtas na biyaya, pagpapabanal, ikalawang pagparito ni Kristo, pagtubos, at paglilingkod Kristiyano. Madalas na hindi naiintindihan ang biyaya bilang pagpapatawad lamang ng Diyos sa kasalanan. Gayunpaman, itinuturo ni Pablo na ang biyaya ay hindi lamang negel-iligtas sa atin, ito rin ay nagbabago sa atin. Ang parehong biyayang nagpapawalang sala sa makasalanan ay siya ring nagtuturo sa mananampalataya na mamuhay ng parangalan ang Diyos habang hinihintay ang pagbabalik ni Jesu Kristo. Inilalahad ng talatang ito ang buhay Kristiyano sa pagitan ng dalawang maluwalhating pagpapakita ni Kristo. Ang unang pagpapakita ay nagdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang ikalawang pagpapakita ay magdadala ng katuparan ng ating pag-asa kapag bumalik si Kristo sa kaluwalhatian. Bilang mga mananampalataya, tayo ay namumuhay sa pagitan ng dalawang pagpapakitang ito. Sa panahong ito, tinatawag tayong tanggihan ang kawalang kabanalan, hangarin ang kabanalan, at masigasig na asahan ang ating tagapagligtas. Ang pangunahing katotohanan ng talatang ito ay, ang negel-iligtas na biyaya ng Diyos ay hindi lamang negel-iligtas sa mga mananampalataya mula sa kasalanan kundi binabago rin sila upang maging banal na bayan na masigasig na naghihintay sa maluwalhating pagbabalik ni Jesu Kristo at tapat na iniaalay ang sarili sa mabubuting gawa. Kasaysayan at konteksto. Isinulat ni Pablo ang sulat kay Tito upang turuan ang kanyang mapagkakatiwalaang kasamahan sa pagtatatag ng malulusog na simbahan sa isla ng Creta. Ang mga simbahan ay nahaharap sa mga maling guro, pagpapakondisyon sa moralidad, at kalituhan sa espiritual. Sa halip na itama lamang ang maling aral, binigyang diin ni Pablo na ang tamang aral ay nagbubunga ng banal na pamumuhay. Ang katotohanang Kristiyano ay hindi kailanman nahihiwalay sa pag-uugaling Kristiyano. Bago ang mga talatang ito, tinuruan na ni Pablo ang mga matatandang lalaki, matatandang babae, masasandang lalaki, at mga alipin tungkol sa tamang pag-uugali. Ngayon ay ipinapaliwanag na ni Pablo ang pundasyon ng pamumuhay na iyon. Ang biyaya ng Diyos. Ang lahat ng tinatawag na gawin ng mga mananampalataya ay nagmumula sa kung ano na ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang biyaya ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng nananampalataya. Sapagkat lumitaw na ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nagsimula si Pablo sa biyaya. Ang Kristyanismo ay hindi nagsisimula sa pagsisikap ng tao. Nagsisimula ito sa pagkukusa ng Diyos. Bago pa man may naghanap sa Diyos, ang Diyos ay lumapit na sa pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang biyaya ay ang hindi nararapat na pabor ng Diyos na ipinakita sa mga hindi karapat-dapat na makasalanan. Walang sino man ang kumikita ng kaligtasan. Walang sino man ang nararapat sa pagpapatawad. Ang kaligtasan ay ganap na gawa ng biyaya ng Diyos na isinagawa sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang pariralang, lumitaw na, ay tumutukoy sa makasaysayang pagdating ni Kristo sa mundo. Ang walang hanggang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, namuhay ng walang kasalanan, namatay para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay, at ngayon ay naghahari sa kanan ng Ama. Ang pagpapakita ni Kristo ang pinakadakilang pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Pag-aaral ng salitang Griego, charis, biyaya.
Ang salitang Griyegong charis ay nangangahulugang pabor, kabutihan, libreng kaloob, hindi nararapat na pabor. Sa buong bagong tipan, inilalarawan ng biyaya ang hindi nararapat na pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Ang biyaya ay hindi makakamit sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Gayunpaman, ang biyaya ay hindi kailanman pasibo. Ang naging-iligtas na biyaya ay nagbabago ng puso at nagbubunga ng binagong buhay. Pag-aaral ng salitang Griego, epiphaino, epiphano, lumitaw. Ang salitang isinalin bilang lumitaw ay nagmula sa epiphano na nangangahulugang magliwanag sa, maging nakikita, lumitaw ng malinaw. Ipinapahayag ni Pablo na ang naging-iligtas na biyaya ng Diyos ay naging nakikita sa pagkatao ni Jesu Kristo. Si Kristo ang buhay na paghahayag ng pagmamahal, awa, at katotohanan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang mensahe, ito ay nakasentro sa pagkatao at gawain ni Jesus. Theological na kahulugan. Ang biyaya ang pundasyon ng kaligtasan. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga ritual sa relihiyon. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sarili. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Gayunpaman, ang biyayang ayon sa Biblia ay hindi nag-iiwan sa mananampalataya na hindi nagbabago. Ang biyayang nagpapatawad ay siya ring nagbabago. Ang biyayang nagpapawalang sala ay siya ring nagpapasimula ng panghabang buhay na gawain ng pagpapabanal. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang taong nalulunod sa malalim na tubig. Hindi niya kayang iligtas ang sarili. May lamusong, iniligtas siya, dinala ng ligtas sa pampang, at pinabalik ang kanyang lakas. Iyan ang larawan ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang tayo iniligtas ni Kristo mula sa walang hanggang paghuhukom, binibigyan din niya tayo ng bagong buhay upang mamuhay para sa kanyang luwalhati. Ang biyaya ay hindi lamang nag-aahon sa atin sa panganib, ito ay nagbibigay sa atin ng bagong layunin. Praktikal na PAGSASABUHAY. Madalas na pag-isipan ang biyaya ng Diyos. Tandaan na ang bawat espiritual na pagpapala ay nagmumula kay Kristo. Lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Magpakita rin ng biyaya sa iba dahil nakatanggap ka ng masaganang biyaya mula sa Kanya. Gawing motibasyon ng masayang pagsunod ang pasasalamat sa kaligtasan. Aral #1. Ang naging-iligtas na biyaya ay libreng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo, na nagdadala ng kapatawaran, bagong buhay, at kapangyarihan upang simulan ang binagong buhay ng tapat na pagsunod. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Binago ng biyaya, pamumuhay na banal habang hinihintay ang pinagpalang pag-asa. Kumpletong manuskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikalawang bahagi. Ikalawang punto, ang biyaya ay nagtuturo sa mga mananampalataya na mamuhay ng banal. Talata, Tito Kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 12, KJV. Na nagtuturo sa atin na tanggihan ang kawalang kabanalan at mga pagnanasa sa mundo, at mamuhay ng may pagtitimpi, katwiran, at kabanalan sa kasalukuyang panahon, Tito Kapitulo 2 versikulo 12, KJV. Mga kapatid, sa unang bahagi ay natutunan natin na ang biyaya ng Diyos ay lumitaw sa pagkatao ni Jesu Kristo, na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng nananampalataya. Ngayon ay ibinubunyag ni Pablo ang isang malalim na katotohanan na madalas nating nakakaligtaan. Ang biyaya ay hindi lamang naging-iligtas sa atin. Ang biyaya rin ay nagtuturo sa atin. Marami ang nag-aakala na ang biyaya ay pahintulot upang mamuhay ayon sa ating kagustuhan, ngunit itinuturo ng Biblia ang kabaligtaran nito. Ang biyayang nagpapatawad sa kasalanan ay siya ring nagtuturo sa mga mananampalataya na tanggihan ang kasalanan at hangarin ang pamumuhay na sumasalamin sa kabanalan ng Diyos. 2. Ang biyaya ay nagtuturo sa mga mananampalataya na mamuhay ng banal. Sabi ni Pablo, ang biyaya ay nagtuturo sa atin. Ito ang patuloy na gawain ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng kapatawaran. Ito ay tungkol sa patuloy na pagbabago.
Mula sa araw na nagtiwala tayo kay Kristo hanggang sa araw na makita natin siya ng mukha sa mukha, hinuhubog tayo ng Diyos upang maging katulad ng kanyang anak. Pag-aaral ng salitang Griego, P-A-I-D-E-U-O, Paidoio, magturo, S-A-N-A-Y-I-N, disiplinahin. Ang salitang Griegong Paidoio ay nagdadala ng ideyang pagpapalaki at pagtuturo sa anak. Pagsasanay sa pamamagitan ng pagtuturo. Pagwawasto ng may mapagmahal na disiplina. Paghubog ng pagkatao. Higit pa ito sa pagbibigay lamang ng impormasyon. Ito ay tumutukoy sa paghubog ng pagiging ganap sa pamamagitan ng sadyang pagsasanay. Inilalarawan ni Pablo ang biyaya bilang isang mapagmahal na guro. Hindi lamang sinasabi ng biyaya kung ano ang tama, ito rin ang nagbibigay kapangyarihan sa atin na isabuhay ang tama. Gaya ng matalinong magulang na matiyagang nagtuturo sa anak, matyagaring tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang salita, kanyang espiritu, at mga pangyayari sa buhay. Ang pagsasanay na ito ay patunay ng kanyang pagmamahal, hindi ng kanyang pagtanggi. Ang pagtanggi sa kawalang KABANALAN. Nagsimula si Pablo sa isang utos na pag-iwas. Ang mga mananampalataya ay dapat tanggihan ang kawalang kabanalan. Ang pagtanggi ay nangangahulugang pagtakwil, pagtalikod, at pag-iwas sa anumang sumasalungat sa pagkatao ng Diyos. Ang kawalang kabanalan ay pamumuhay na binabaliwala ang Diyos, lumalaban sa kanyang awtoridad, at inilalagay ang sarili sa gitna ng lahat. Ang negil iligtas na biyaya ay nagbabago sa ating mga hangarin. Ang mananampalataya ay hindi na nakikipagkasundo sa kasalanan kundi nakikipaglaban dito sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang pagsisisi ay hindi lamang pangyayari noong una tayong sumampalataya, ito ay nagiging patuloy na pag-uugali ng alagad na laging tumatalikod sa kasalanan at lumalapit kay Kristo. Ang pagtanggi sa mga pagnanasa sa mundo. Inutusan din ni Pablo ang mga mananampalataya na tanggihan ang mga pagnanasa sa mundo. Ito ang mga kagustuhang hinubog ng mundong nahulog sa kasalanan sa halip na ng kalooban ng Diyos. Kabilang dito hindi lamang ang mga halatang kasalanan kundi pati na rin ang mga nakatagong pag-uugali tulad ng pagmamataas, kasakiman, inggit, makasariling ambisyon, pagmamahal sa material na bagay, kapaitan, at paghahabol sa aliw na hiwalay sa Diyos. Itinuturo ng biyaya na ang tunay na kagalakan ay hindi matatagpuan sa pagbibigay kasiyahan sa makasalanang pagnanasa kundi sa pagkatuwa sa Panginoon. Unti-unting binabago ng banal na espiritu ang ating mga pagmamahal upang mahalin natin ang minamahal ng Diyos at kamuhian ang kanyang kinamumuhian. Pamumuhay ng may PAGTITIMPI. Ang salitang, may pagtitimpi, ay tumutukoy sa pagpipigil sa sarili, tamang pag-iisip, at disiplinadong pamumuhay. Ang mananampalatayang may tamang pag-iisip ay nag-iisip ayon sa Biblia bago kumilos. Iniiwasan niya ang padalos-dalos na desisyon at humahanap ng karunungan ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Kabilang dito ang paggamit natin ng oras, yaman, pakikipagkapwa, pananalita, at mga prioridad. Ang buhay Kristiyano ay minamarkahan ng karunungan, hindi ng kawalang ingat. Pamumuhay ng may katwiran. Ang pamumuhay ng may katwiran ay nangangahulugang pag-uugali ng may katapatan sa harap ng ibang tao. Binabago ng biyaya kung paano natin itinatreto ang ating pamilya, kapwa, katrabaho, pinuno, nasasakupan, at maging ang ating mga kaaway. Ang matuwid na pamumuhay ay sumasalamin sa katapatan, katarungan, habag, pagpapatawad, at katapatan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagbabago sa ating ugnayan sa Diyos kundi pati na rin sa ating ugnayan sa iba. Pamumuhay ng banal. Ang pamumuhay ng banal ay nangangahulugang parangalan ang Diyos sa bawat bahagi ng buhay. Ang kabanalan ay hindi limitado sa pagdalo sa pagsamba o paghahandog sa publiko. Ito ay ipinapakita sa pang-araw-araw na desisyon, pansariling debosyon, wastong pag-uugali, at lubos na pagsunod. Nagnanais ang mananampalataya na luwalhatiin ang Diyos na sa tahanan man, pinagtatrabahuhan, paaralan, o komunidad. Ang biyaya ay nagbubunga ng buhay na nakasentro kay Kristo. Theological na pagpapaliwanag, ang PAGPAPABANAL. Magandang inilalarawan ng talatang ito ang doktrina ng pagpapabanal. Ang pagpapabanal ay ang patuloy na gawain ng Diyos kung saan ang mga mananampalataya ay unti-unting nagiging katulad ng larawan ni Kristo. Ito ay naiiba sa pagpapawalang sala.
Ang pagpapawalang sala ay minsanan na pagpapahayag na tayo ay matuwid dahil kay Kristo. Ang pagpapabanal naman ay panghabang buhay na proseso ng paglago sa kabanalan. Ang gawaing ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng banal na espiritu, salita ng Diyos, panalangin, pakikasama sa ibang mananampalataya, at pagsunod. Nakikipagtulungan ang mga mananampalataya sa gawain ng Diyos, ngunit ang kapangyarihan sa pagbabago ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang pagpapabanal ay hindi pagiging perpekto sa buhay na ito, ngunit ito ay tunay na pag-unlad sa pagiging katulad ni Jesus. Halimbawa sa pangaral, ang DALUBHANG panday. Isipin ang isang mahusay na panday na humuhubog sa isang magandang piraso ng kahoy. Maingat niyang tinatanggal ang mga magagaspang na bahagi. Hinis niya ang ibabaw. Matyaga niyang pinapaganda ang bawat detalye. Tumatagal ang proseso, ngunit ang natapos na gawa ay nagpapakita ng husay ng panday. Gayun din, matiyag ang hinuhubog ng biyaya ng Diyos ang mga mananampalataya. Minsan ay mahirap ang proseso. Minsan ay masakit ang kanyang disiplina. Ngunit ang bawat pangyayari ay ginagamit niya upang tayo ay maging lalong katulad ni Jesus. Maaari tayong magtiwala sa mga kamay ng Panginoong Panday. Halimbawa sa pangaral, ang atleta sa pagsasanay. Ang atleta na nagnanais manalo sa karera ay kusang tumatanggap ng disiplina. Sumusunod siya sa masustansyang pagkain. Nagsasanay siya ng tuloy-tuloy. Iniiwasan niya ang mga bagay na nakakaabala sa kanyang pagganap. Ang kanyang disiplina ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Gayun din, ang biyaya ng Diyos ay nagsasanay sa mga mananampalataya para sa pamumuhay na banal at tapat na paglilingkod. Ang disiplina ng biyaya ay naghahanda sa atin para sa mapagpalang paglilingkod at sa araw na tayo ay tatayo sa harap ni Kristo. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, hayaan mong hubugin ng biyaya ng Diyos ang bawat aspeto ng iyong buhay. Maglaan ng oras araw-araw sa pagbabasa ng kasulatan at panalangin. Kapag pinababayaan ka ng banal na espiritu sa iyong kasalanan, tumugon ng may pagsisisi sa halip na pagtutol. Tandaan na dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak dahil mahal niya sila. Hangarin ang mga gawin na nagpapatibay sa iyong paglalakbay kasama si Kristo at alisin ang mga impluwensyang naglalayo sa iyo sa Kanya. Para sa mga pamilya, mga magulang, ituro sa inyong mga anak na ang biyaya ay hindi pahintulot na magkasala kundi kapangyarihan na sumunod sa Diyos. Maging huwaran ng pagsisisi, pagpapatawad, pagpapakumbaba, at katapatan sa inyong tahanan. Gawing pagkakataon ng pagsamba sa pamilya at panalangin upang patuloy na hubugin ng biyaya ng Diyos ang bawat kasapi ng sambahayan. Para sa mga kabataan, madalas na itinuturo ng mundo na ang kalayaan ay ang paggawa ng anumang nais mo. Itinuturo naman ng Biblia na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa masayang pagsunod kay Kristo. Hayaan mong gabayan ka ng biyaya ng Diyos sa iyong mga desisyon tungkol sa kaibigan, libangan, pag-aaral, ugnayan, at mga plano sa hinaharap. Itayo ang iyong buhay sa katotohanan ng Diyos sa halip na sa pabago-bagong pamantayan ng mundo. Para sa mga pinuno ng simbahan, ipangaral ang buong ebanghelyo. Ituro na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, ngunit ipahayag din na ang biyaya ay nagbabago ng buhay. Turuan ang mga mananampalataya ng may pagtitiyaga. Itama ng may kahinahunan. Hikayatin ang espiritual na paglago sa pamamagitan ng turo ng Biblia, panalangin, at tapat na pagpapastol. Ang malulusog na simbahan ay pamayanan kung saan ang biyaya ay nagbubunga ng kabanalan at pagmamahal. Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, ang biyaya ay hindi mahina. Ang biyaya ay makapangyarihan. Ito ang nagil-iligtas sa makasalanan. Ito ang nagpapanumbalik sa mga wasak. Ito ang nagpapatawad sa nagkasala. Ito ang nagpapatibay sa pagod. Ito ang nagbabago ng puso. Kung tunay na pumasok ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, dapat lalong makita ng iba ang pagkatao ni Kristo sa atin. Kaya't tanggihan natin ang lahat ng hindi nakapagpaparangal sa Diyos at yakapin ang banal na pamumuhay na Kanyang tinawag sa atin. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing the Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Binago ng biyaya, pamumuhay na banal habang hinihintay ang pinagpalang pag-asa. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikatlong bahagi. Ikatlong punto, pamumuhay sa pinagpalang pag-asa, tinubos,
nilinis, at masigasig sa mabubuting gawa. Talata, Tito Kapitulo 2 versikulo 13 hanggang 14, KJV. Habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa, at ang maluwalhating pagparito ng dakilang Diyos at ng ating tagapagligtas na si Jesu Kristo, na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, upang iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at linisin para sa kanyang sarili ang isang bayang kanyang sarili, na masigasig sa mabubuting gawa, Tito Kapitulo 2 versikulo 13 hanggang 14, KJV. Mga kapatid, natutunan na natin ang dalawang katotohanang nakapagpapabago buhay mula sa talatang ito. Una, ang biyaya ng Diyos ay lumitaw, na nagdadala ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Pangalawa, ang parehong biyaya ay nagtuturo at nagsasanay sa mga mananampalataya na tanggihan ang kawalang kabanalan at mamuhay ng may pagtitimpi, katwiran, at kabanalan sa kasalukuyang mundo. Ngayon ay itinataas ni Pablo ang ating paningin higit pa sa kasalukuyang panahon. Ipinapaalala niya na ang bawat mananampalataya ay namumuhay na may masayang pag-asa sa maluwalhating kinabukasan. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paglingon sa krus, ito ay tungkol din sa paghihintay sa pagbabalik ng Hari. 3. Pamumuhay sa pinagpalang pag-asa ng MALUWALHATINGPAGPARITO ni Kristo. Ipinahayag ni Pablo, habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa. Ang pag-asa ng mananampalataya ay hindi nakabatay sa pag-asa ng tao. Ito ay nakatayo sa hindi nagbabagong mga pangako ng Diyos. Ang parehong Hesus na dumating ng mapagpakumbaba sa Bethlehem ay babalik muli ng may kaluwalhatian. Ang kanyang unang pagparito ay nagtupad ng pagtubos. Ang kanyang ikalawang pagparito ay tatapusin ang plano ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtitipon sa kanyang bayan, paghuhukom sa kasamaan, at pagtatatag ng kanyang walang hanggang kaharian. Ang pag-asang ito ay nagbibigay lakas sa panahon ng pagdurusa, katatagan sa gitna ng pagsubok, at pagtitiis sa tapat na paglilingkod. Pag-aaral ng salitang Griego, elpis, pag-asa. Ang salitang Griegong elpis ay hindi nangangahulugang walang katiyakan na pagnanais lamang. Ito ay tumutukoy sa tiyak na pag-asa na nakabatay sa katapatan ng Diyos. Ang pag-asang ayon sa Biblia ay nakasalalay sa natapos na gawain ni Kristo. Mga pangako ng kasulatan, muling pagkabuhay ni Hesus, katapatan ng Diyos. Dahil nagtagumpay si Kristo laban sa kamatayan, tiyak nating aasahan ang kanyang maluwalhating pagbabalik. Tiyak ang ating pag-asa dahil tapat ang ating tagapagligtas. Pag-aaral ng salitang Griego, EPIPHANEIA, Epiphania, PAGPARITO, pagpapakita. Ang salitang Epiphania ay nangangahulugang pagpapakita. Pagiging nakikita, maluwalhating paghahayag. Ginamit ito ni Pablo para sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sa kanyang unang pagpapakita, dumating siya bilang mapagpakumbabang tagapagligtas. Sa kanyang ikalawang pagpapakita, darating siya bilang nagwaging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Makikita siya ng bawat mata. Ang kanyang kaluwalhatian ay hayagang ipapakita. Ang simbahan ay naghihintay ng may masayang pag-asa sa dakilang araw na iyon. Ang gawain ng PAGTUBOS ni Kristo. Ipinapaalala ni Pablo kung bakit dumating si Kristo, na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Kusang inialay ni Hesus ang kanyang sarili bilang perpektong alay. Walang pumilit sa kanya na mamatay. Dahil sa wagas na pagmamahal at lubos na pagsunod sa Ama, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. Ang kanyang kamatayan ay lubos na tumugon sa matuwid na hatol ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinatanggap natin ang kapatawaran, pakikipagkasundo, at kapayapaan sa Diyos. Ang kaligtasan ay ganap na gawa ni Kristo, tinubos tayo sa pinakamahal na halaga, ang mahalagang dugo ng anak ng Diyos. Pag-aaral ng salitang Griego, litro, tubusin, iligtas. Ang salitang Griegong litro ay nangangahulugang magbayad ng pantubos, palayain sa pamamagitan ng pagbabayad. Iligtas mula sa pagkaalipin. Noong unang panahon, ang mga alipin ay maaaring palayain kapag may nagbayad ng kanilang pantubos. Ginamit ito ni Pablo upang ilarawan ang kaligtasan. Bago nakilala si Kristo, tayo ay alipin ng kasalanan, hindi natin kayang palayain ang ating sarili. Binayaran ni Hesus ang ating pantubo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Ngayon, tayo ay pag-aari na niya. Hindi na sa atin ang ating buhay,
tinubos tayo ng mataas na halaga at tinawag na luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Bayang nilinis para sa Diyos. Sinabi ni Pablo na dumating si Kristo upang linisin para sa kanyang sarili ang isang bayang kanyang sarili. Ang salitang bayang kanyang sarili ay tumutukoy sa bayang minamahal at itinatangi ng Diyos. Ito ay katuparan ng tipan ng Diyos, mula noon para sa Israel, ngayon ay para sa simbahang tinubos ni Kristo. Ang mga mananampalataya ay itinakda para sa layunin ng Diyos. Ang kabanalan ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan, ito ay lubos na pag-aalay sa Diyos. Patuloy tayong nililinis at hinuhubog ng banal na espiritu upang lalong sumalamin ang ating buhay sa ganda at pagkatao ni Kristo. Masigasig sa mabubuting gawa. Nagtapos si Pablo sa paglalarawan sa mga mananampalataya bilang masigasig sa mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay hindi nakakakuha ng kaligtasan, ito ay patunay ng tunay na kaligtasan. Binabago ng biyaya ang puso, at ang binagong puso ay nagbubunga ng binagong gawa. Ang taong nauunawaan ng biyaya ay nagnanais maglingkod. Kabilang sa mabubuting gawa ang pagbabahagi ng ebanghelyo, pagdamay sa mahihirap at nangangailangan, paghikayat sa mga nawawalan ng pag-asa, pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin, tapat na paglilingkod sa simbahan, pamumuhay ng tapat at maawain, pagpapakita ng pagmamahal ni Kristo sa araw-araw. Ang buhay Kristiyano ay aktibong pagsunod na nagmumula sa pusong mapagpasalamat. Teolohikal na pagpapaliwanag, ang pinagpalang pag-asa. Ang pinagpalang pag-asa ay isa sa mga dakilang paksa ng teolohiya sa bagong tipan. Ang pagbabalik ni Kristo ay katuparan ng ating kaligtasan, pagkabuhay na muli ng mga mananampalataya, lubos na pagkatalo ng kamatayan, huling paghuhukom sa kasamaan, pagbabago ng buong nilikha, simula ng walang hanggang pakikipag-isa sa Diyos. Ang pag-asang ito ay hindi nagdudulot ng takot kundi masayang paghihintay. Ang pag-asa sa kanyang pagparito ang nag-uudyok sa banal na pamumuhay, tapat na paglilingkod, at matibay na pagtitiis. Gaya ng madalas sabihin ng unang simbahan, Maranatha, ang ating Panginoon ay parating na. Halimbawa sa pag-aaral, ang ikakasal na naghihintay sa KASINTADA. Ang ikakasal ay maingat na naghahanda para sa kanyang kasal. Masigasig niyang inaasahan ang pagdating ng kanyang minamahal. Ang kanyang paghahanda ay puno ng kagalakan dahil ito ay gawa ng pagmamahal. Ang simbahan ay ang ikasal ni Kristo. Naghahanda tayo sa pamamagitan ng tapat na pagsunod, banal na pamumuhay, at masayang paghihintay sa ating kasintahang mula sa langit. Halimbawa sa pangaral, ang palayang alipin. Isipin ang isang alipin na binayaran ng isang mapagbigay na tagapagligtas upang palayain. Sa halip na magbalik sa pagkaalipin, buong pasasalamat niyang inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa nagpalaya sa kanya. Gayun din, tinubos tayo ni Kristo. Mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang ating pagsunod ay hindi dulot ng takot, kundi ng pasasalamat at pagmamahal sa ating tagapagligtas. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya. Mamuhay araw-araw na may pagtingin sa pagbabalik ni Kristo. Tanungin ang sarili, lumalago ba ako sa kabanalan? Naglilingkod ba ako ng tapat kay Kristo? Ginagamit ko ba ang aking mga kaloob para sa kanyang luwalhati? Masigasig ko bang inaasahan ang kanyang pagbabalik? Hayaan mong hubugin ng pag-asa sa langit ang iyong mga prioridad ngayon. Para sa mga pamilya, ituro sa inyong tahanan na huwag umasa lamang sa panandaliang tagumpay. Tulungan ang isa't isa na pahalagahan ang mga bagay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsamba, panalangin, pagbabasa ng salita, pagiging bukas palad, at paglilingkod. Ang tahanang nakasentro kay Kristo ay nagiging patuto ng pinagpalang pag-asa para sa susunod na salinlahi. Para sa mga kabataan, huwag hayaang maaga ng mga panandaliang aliw ng mundo ang iyong pansin mula sa layunin ng Diyos. Ayalay ang iyong talento, pag-aaral, ugnayan, at kinabukasan kay Kristo. Ang pinakadakilang pakikipagsapalaran ay ang pagsunod kay Jesus ng buong puso habang hinihintay ang kanyang maluwalhating pagparito. Para sa mga pinuno ng simbahan, mamuno na may pagtingin sa walang hanggan. Sangkapi ng mga mananampalataya na lumago sa biyaya, kabanalan, at paglilingkod sa ebanghelyo. Laging ipaalala na darating muli si Kristo. Ang malusog na simbahan ay kinikilala ng tamang aral, banal na pamumuhay, masayang pagsamba, maawain na paglilingkod, at masigasig na pangangaral.
Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, buhay ang ating pag-asa dahil buhay ang ating tagapagligtas. Ligtas ang ating kinabukasan dahil naghahari si Kristo. Hindi sayang ang ating pagpapagal dahil ang hari ay parating na muli. Huwag mawalan ng pag-asa. Huwag mapagod. Huwag makipagkasundo sa mundo. Manatiling matatag sa biyaya ng Diyos. Lumakad sa kabanalan. Maglingkod ng may galit. Magmahal ng handog. Ipahayag ang ebanghelyo ng matapang. Darating ang araw na makikita natin ang nagmahal at nag-alay ng sarili para sa atin. Sa dakilang araw na iyon, ang pananampalataya ay magiging nakikita, ang pag-asa ay matutupad na, at sasambahin natin ang ating tagapagligtas magpakailanman. Buod. Sa pagtatapos ng pag-aaral natin sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 14, alalahanin ang tatlong pundasyong katotohanan. Isa. Ang negel iligtas na biyaya ay lumitaw kay Jesu Kristo. Ang kaligtasan ay ganap na gawa ng biyaya ng Diyos. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Walang naliligtas dahil sa gawa, kundi sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Dalawa. Ang biyaya ay nagsasanay sa atin na mamuhay ng banal. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nagpapahintulot sa pabayang pamumuhay. Itinuturo nitong tanggihan ang kawalang kabanalan, hangarin ang kabanalan, at isabuhay ang pagkatao ni Kristo sa lahat ng bagay. Tatlo. Ang biyaya ay nagbibigay ng pinagpalang pag-asa at nagbubunga ng mabubuting gawa. Masayang hinihintay ng mananampalataya ang pagbabalik ni Kristo. Habang naghihintay, namumuhay tayo bilang tinubos at nilinis na bayan ng Diyos, masigasig na maglingkod sa pagmamahal, kabanalan, pagdamay, pagbibigay, at tapat na pagpapatutuo. Huling hamon. Mga kapatid, huwag paghiwalayin ang biyaya at kabanalan. Huwag paghiwalayin ang pananampalataya at pagsunod. Huwag paghiwalayin ang pag-asa at tapat na paglilingkod. Sa bawat araw, alalahanin. Dumating na si Kristo. Binabago tayo ni Kristo. Babalik pa si Kristo. Hanggang sa dakilang araw na iyon, manatili tayong tapat, masaya, at matatag, upang parangalan ang nagtubo sa atin ng kanyang mahalagang dugo. Buong paanyayang. EBANGHELISTIKO para sa PAGLAPIT sa altar. Marahil ngayon ay narinig mo na ang kahangahangang biyaya ng Diyos, ngunit hindi mo pa kailanman tinatanggap ng personal si Jesu Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang parehong tagapagligtas na dumating ng mapagpakumbaba upang mamatay para sa iyong mga kasalanan ay inaanyayahan ka ngayong lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang kasalanang sobrang laki para sa Kanyang awa. Walang buhay na hindi kayang baguhin ng Kanyang biyaya. Iwan ang iyong kasalanan. Magtiwala lamang kay Kristo. Tanggapin ang Kanyang kapatawaran at ang kaloob na buhay na walang hanggan. Kung ikaw naman ay mananampalataya na ngunit lumamig na ang puso, bumalik sa iyong unang pag-ibig. Hayaan mong ibalik ng biyaya ng Diyos ang iyong sigasig sa kabanalan, panalangin, pagsamba, at paglilingkod. Kung tinatawag ka ng banal na espiritu sa paglilingkod, misyon, paggawa ng alagad, o pangangaral, tumugon ng may tiwala. Ang biyayang negel iligtas ay siya ring nagpapatibay. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, pinupuri ka namin sa kahangahangang biyayang ipinakita kay Jesu Kristo. Salamat sa pagpapadala ng iyong anak upang iligtas kami mula sa lahat ng kasamaan at gawing iyong minamahal na bayan. Patuloy kaming turuan ng iyong biyaya na tanggihan ang kawalang kabanalan, hangarin ang kabanalan, at mamuhay ng parangalan ka. Punuin kami ng masayang pag-asa habang hinihintay ang pinagpalang pagparito ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Tulungan kaming maging masagana sa mabubuting gawa, hindi upang kitain ang iyong pagmamahal, kundi dahil natanggap na namin ito sa pamamagitan ni Kristo. Patibayin mo ang iyong simbahan na maipahayag ang ebanghelyo ng tapat hanggang sa dumating ang aming tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Pangunahing katotohanan. Ang negel iligtas na biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagpapatawad ng kasalanan, ito ay nagbabago ng buhay, naghahanda sa atin para sa maluwalhating pagbabalik ni Kristo, at nagbibigay kapangyarihan upang maging banal na bayan na masigasig sa mabubuting gawa para sa luwalhati ng Diyos. Naway mamuhay tayo sa pagitan ng unang at ikalawang pagparito ni Kristo ng may tapat na pagsunod,
masayang pag-asa, at hindi matitinag na pag-aalay sa ating tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.